Sound check, sound check. Ayun, malat pa din po si Mark Ramos, mga kababayan. Magandang gabi sa inyong lahat. Alas 7:57 ng gabi dyan sa Pilipinas, mga kababayan. Si Bato de la Rosa, tuliro pa din ho, mga bossing. Si Bato de la Rosa, putlang-putla na ho, mga kababayan. At yan ang buong tatalakayin natin sa gabing ito. Kaya po, kung kayo ay hindi pa nakasubscribe dito sa ating channel, ay dapat po pindutin nyo na yung subscribe button upang sa ganun kayo ay laging ino-notify ni YouTube pag nag-uumpisa na po tayo ng ating mga talakayan. Siyempre po, sa kanina pa nag-aantay dyan sa comment section, isa-isahin ko na kayong i-shoutout dyan. Nandyan si Sir Danilo Espejo, ang founder ng Cereza Force, nandyan na din. Si Aurelia Adena, nandyan si Alonely TV, andyan din si Dina Ragwal, andyan din po si Salt ER, andyan din si, yung pinsa ko, nandyan, waiting na. Nandyan din si Ronald Dizon, sino pa nandyan? Alonely TV, buong Cereza Force family, at lahat po ng sumusuporta dito sa ating channel. Game ho, mga kababayan. Yang nakikita nyong litrato, video po yan Yaan po, mga kababayan, mga boss chief amo sir, yung nakatambay ngayon, no, doon sa labas ng Senado. Para ipakita sa inyo na hindi tayo nagsisinungaling, mga kababayan. Ayan, At ang sabi po, mga bossing, ito daw pong 1,200, mga kababayan. Yan, yan yung nakikita nyo, Ang dami. Ang dami. Mas madami ho ata ito doon sa kagaya nung kay dating Pangulong Duterte. Yung kay dating Pangulong Duterte, hindi naman ganito kadami. Pero kay Bato, ang dami. Ang sabi, mga kababayan, ang dahilan daw po kung bakit nandyan yung 1,200 na kapulisan, mga boss chief amo sir, ay dahil daw po doon sa mga nandoon sa Senado, nandoon sa labas ng Senado na mga DDS na mga nagrarally daw po, mga kababayan. Kayo po ba, maniniwala kayo na 1,200 na kapulisan ay para doon sa mga rallyista? Ako, hindi ako naniniwala ho dyan, mga kababayan. Posible na isa sa dahilan. Pero ang nakikita ko na yung 1,200 na mga kapulisan na yan, na nandyan ho, mga kababayan, sa labas ng Senado, ay para po kay Ronald Bato de la Rosa, a.k.a. Mick Madi, mga bossing. Nakita nyo naman po, mga kababayan, ICC nagsalita na. Ang sinabi nila ay opisyal nilang sinasabi na yung warrant of arrest ay legit. Di ba, Ma'am Lisa? Gone, mon, forever. Sinabi nila na legit. Ngayon po, mga kababayan, ako'y naniniwala na naka-coordinate na din po yan sa Interpol. No? At ang Interpol po, ako'y naniniwala, mga kababayan, nakipag-coordinate na din po sa Philippine National Police. Ngayon, tingin nyo po ba, mga kababayan, tatanggihan ng PNP yung hingi ng pagtulong o yung paghingi ng tulong ng Interpol sa pambansang kapulisan natin? Tingin ko hindi. Malabo. Bakit to, mga bossing? Di kapag ka naman tayo ang humingi ng tulong sa Interpol, baka hindi na tayo mapagbigyan. Baka ang sabihin sa atin, ganun pag kayo may kailangan nandito kami. Pag kinakailangan na arestuhin si Alice Guo, na ibibigay namin yung mga hiling ninyo. Pag kami ang aaresto dahil nakipag-coordinate sa amin ang ICC, tablado kami. Baka naman mawalan tayo ng koneksyon sa Interpol. Alam nyo po, sa bawat bansa, napaka-importante niyan, mga kababayan. Lalong-lalo na po sa paghahagilap, paghahanap at pagpapaaresto doon sa mga pugante.
kagaya ni Roque. Baka naman tablahin na tayo niyan. Di po ba, mga kababayan? Kaya ako ho ay naniniwala itong 1,200 mga bossing, no? Na mga kapulisan, para kay Bato de la Rosa yan. Gusto niyo po makita yung mukha ni Bato de la Rosa, mga kababayan? No? Habang ini-interview, sandali lang ha. Kasi nasa ano ko yun eh. Nasa cellphone ko yun at ipinaskill ko yung itsura ni Bato de la Rosa habang putlang-putla na ho, mga bossing chief amo, sir. Eh, ang sinasabi pa din, hindi siya natatakot. Pero sa nakikita ko, mga kababayan, mukhang yung mama, wala na. Hindi na nakakakain, hindi na nakakatulog, mga boss chief amo, sir. Ito, sandali ha. Papakita ko doon sa diyan sa inyo, para na namumutla na si Bato. Oho, tingnan nyo. Ito wala, hindi ko inedit, wala akong wala akong ginawang alam nyo yan, pagmamanipula dito sa litrato na to. Basta in-screenshot ko ito doon po sa channel na kung saan siya ay ini-interview. Payat na din ho, mga kababayan. Biruin mo ilang oras lang o actually siguro kasama na din dyan, mga boss chief amo, sir, yung mga panahon na si Tobats ay nagtatago, mga bossing. Kaya sama. Sabi ni Annalyn Ando, paos ka ba, Boss Mark? Hindi, garalgal lang po yung natin, yung microphone. Oh, sabi, naku, pinsan ang boses mo. Okay lang yan, walang problema. Importante, naiintindihan nyo, hindi ngongo. Oh, Ma'am Neng Gigi, shoutout po sa inyo. Tingnan nyo naman po ang itsura ni Tobats, mga kababayan. Biglang lumabas yung pagkatanda. Ano po? Di ba? Akala ko ba Mick Muddy? Akala ko ba kamon Mr. Trillanes? Oh. Kaya talagang yung mga kapwa niya, mga senador, mga boss chief amo, sir, na mga DDS, talaga namang hindi siya maiwan. Naku, wag niyo iiwan si Bato de la Rosa, ha? Nakakatakot ang palitan mo siguro ang microphone mo. Wag, papagamit ko pa sa iyo yung microphone ko. Ikaw naman, pinsan, Dadaling ko itong microphone sa Singapore. Tingnan nyo. Huwag niyong iiwan, mga kapwa senador, huwag niyong iiwan si Bato de la Rosa, ha? Delicate sang sitwasyon yan. Baka mamaya biglang maghagilap maghagilap ng lubid to, tapos agad ang buhay.